Manila. I'm so thankful and privileged na magiging part ng reunion. No? And I think this is the first time na naka-reunion ng Aranyo. So it's a blessing. It's a blessing na makahatag po sa inyo nga o kung lang ang pagpadasig mensahe. Now, our theme is preparing families for heaven. So unique ni siyang reunion kay spiritual ang ato ang makit-an sa ato ang theme, no? Kasagaran sa reunion na ato makit-an more on kabibo, no? Kaon, then games na ato makit-an, then tracing sa ilahang roots. Sa ato natay spiritual. So it's a blessing, no? Preparing families for heaven. Ang Aranyo clan doon ay 6 children, no? From Aranyo katong panganay, then ang sunod, ano nga pamilya? Achikoso. Achikoso. Then, ang third, Sakay. Sakay, okay? Sunod, Himaw. Himaw, Biernas. Biernas, And Aranyo. ha? Biernas and Aranyo. Okay. Then ang last, Aranyo, ang Friday. Alright. Fred. So, families for heaven. And according sa nag-inform sa ako 80 to 90% sa Aranyo clan mga Seventh-day Adventist. No? Alright. Preparing families for heaven. Atong nadunggan kagabi no? Na we are not here by kung sa mga plano lang o mga istorya lang na itabo ni, kundi it's ang word is naggamit coincidence. No? Doon naging katuyuan. Dili lamang ang nag-organisa, kundi doon ay gusto ipaabot ang Ginoong manong naingan ni karon for how many years? No? First na reunion. So doon ay plano ang Ginoo. Now in the prophecy, most of the Seventh-day Adventists nagtuon ang propesya. In Malachi 4, verses 5 to 6, behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Now, ato nakitaan sa kalibutan, kagubot, away, no? Pag-away ang family, bana asawa, no? Parents and children. Ang Ginoo gusto niya na mapabalik ang gugma sa pamilya. So, ang ato ang keyword din sa Aranyo clan is i-restore. Di na mo sunod sa kalibutan. No? Kung nagkagubot ang pamilya sa kalibutan, mga kalibutanon, kita ng mga espirituhanon, atong ipabalik kung may problema man sa pamilya, so po. This is, itawag na ito, family restoration before the great and dreadful day of the coming of the Lord. Now, we all know that there is what we call second coming of Jesus Christ. No? And gusto na ito na maapilta sa mga pagkakuhaon sa atong Ginoo daton sa langit. So, family restoration, i-restore ang pamilya. And today, it happens right here. No? And it calls for preparation. Dili lang dali ang pag-restore sa pamilya. Dili na siya sili nga mo ipikto dayon. Kinalang mag-effort. Diba? Mag-effort. And today, niyata karon para sa preparation. I-prepare ang pamilya. Kung sa i-prepare, in Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet thy God. So na ay preparation. Individual or by family. As we gather here as family, we become a church. Remember, a church is composed of families. May anong naka families ang Aranyo. Pwede ta mahimong isa ka church. Kung nagstay lang tayo sa ka place, pwede ta makapukot ang isa ka church. No? So we are one church, one clan, a family of God. And we are doing the shadow of what will be in our future.
sa man ang atong future. We are rehearsing of what is called Great Reunion in Heaven. Kita nagatuo nga, dunay dako nga reunion dito sa langit. Magkinit anay ang mga maluwas. Individual, or by couple, or by families. Great reunion. In Testimonies for the Church, Volume 7, page 264, paragraph 1. In the church, here below, remember we are one church. Okay? We are a member of the Church of God. God's children are to be prepared for the great reunion in the church above. Those who here live in harmony with Christ will look forward to an endless life in the family of the redeemed. Uy, pagkanindot dito sa langit. Endless life. Kung maapilta ni anak o saka, dako nga reunion dito sa langit. How thankful we are. No? Mamahimutang kabahin. No? Part sa family of God. O nag-practice sa anak karon. No? Naate reunion karon. This is what we call a practice, a rehearsal. Now the question that comes across to our mind, how can we live in harmony with Christ and we look forward for that glorious day? Kung sa may atong pagkabuhaton, so natay pagkabuhaton, natay effort. So, ang ato ay sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kung sa may kabubuton sa Ginoo, para mahimong fit ta sa langit. Some of us here, morning tinuod, no? Gusto na to ang kamatuoran. Pero atong nakitaan nga ang realidad, labira magkatigulang lang, kamasakito na ta, di ba? Usay separated na ta or nalayo ta sa atong mga kinabuhi, atong mga kabataan, ninyo na, tuas pikas probinsya. So layo na, talagsa na lang magkitaan. Ang maban sikli na, no? Ang atong hando, ang atong expectations na, pag matigula mo pang magsikli. Pero karon nagkabataan ko na, nahimong masakito. Tungkol sa atong ikaon o sa inom o sa atong practice, ito sa lifestyle na mo inugan na masakiton ka. No? So ang Ginoo, naghatag nato og realization kung sino atong pagabuhaton. Kung gusto ta moabot mato sa langit, kay i-practice mo tawdaan karon. So dapat ang ato ang relasyon ato i-practice na in harmony ta. Sa gusto sa Ginoo, magutay gugma pag sinabtanay. No? O ang atong lawas, wa may loson masakiton. So atong hinluan ang basura, dili lamang sa malimpyo nga atong gihabuan sa basura. Di ba na nagapabilin ng mga hugaw sa sulod? Amo na atong lawas. Wala ta nagkakaon og hugaw, pero wala atong limpyuhan. So sa imuhaton, di ba ang basurahan? Kung man nato ihabwa ang basura, limpyuhan, hugasan, sabunan, di ba? So ato ako, human nato na nag-stop ta o kaon sa mga makadaot, human nato i-stop ang mga daot na ilimnon, limpyuhan. Doon tawag cleansing. Cleansing. Amo punta sa spiritual. Okay? Mag-cleansing. Para ma-prepare ka for the great reunion sa langit. Now, nakakataon ta sa kanta. I don't know sa mga oldies, no? Karaan ni siya nakanta. O sa kakanta nga diin padasig sa matag usa. I don't know sa mga new generation karon ko nadungkan pa nila ni. Kinsa sa inyo ha, mga oldies, kinsa nakadungog na sa I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. O sa mga oldies, kinsa nakadungog ani matanda? Okay, thank you. Oldies sa ito. Alright? Oldies sa ito. I don't know about tomorrow. What nakabalo sa ato ang future, sa atong ugma. We live just today. No? So ato apingan atong kaugalingon today. Pag abot sa tomorrow, apingan niya po nato atong kaugalingon for that day. Iwa ta kabalo sa atong future. Now, how about sa atong spiritual? Daily. O sa ihapon, i-check nato atong kaugalingon, patay na kabingkil, for today, atong mga ka of sorry. Dili na dito na sa lungon, mag-say sorry. Di na nakadungog. Di ba? So karon na daan, maisipin na no, dapo para happy. No? Makalabay ta sa ilang balay, duko ta kay natay bikil. No? So atong isipin na daan karon. No? Karon para hapsay, malinaw, peaceful.
ato ang mga pangunawa. Now, we don't know about tomorrow, what tomorrow brings, but one thing is certain, God's word is true. No, iyang luwason kadtong naga-cleansing, naga-preparan, no, para malangit. If we take it by heart, blessed are we. Bulangan ka. No? So ato ipangder na karon ato panahon na ako. Kumusta na akong pagpangalakad? Ay 50-50 na. Kasig ni sa una. Karon wala na. No? So ato i-renew. No, ibalik nato itong atong kadasig sa una. If we are faithful, we will be part of God's family. Not only Aranyo clan, no, but our family will become a great family of God. So now, kung saan ang desire sa Ginoo para sa ato, 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 and 4. For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Kung ano saan uso, trending sa kalibutan, dito magsunod. Spiritual man ka. Spiritual man ka. No? So ako, sunod na ito, kung saan gusto sa Ginoo, mga lagad ka. No? Sunod na niyang ulong, naman tayo mga Bibles, natin na para mahimong balaan. No? Kaya na ito, maningkamotang, mamahimotang qualified para mahimong mabilangit. So, what are the two words na atong i-highlight karon? No, sanctification, pagkabalaan, and how can we possess it as an individual or as a family na mamahimutang mabalaan? Now, are you familiar sa Sanctuary 6? Mga oldies? I don't know sa mga batang kong karon. No? Sanctuary. Ang Seventh-day Adventist na atay appeal sa ato ang 27 or 28 fundamental beliefs. Sanctuary. Sanctuary. No? Doon ay inner court, na outer court. Ang sa outer court, kung sa ganito pagsulod, makita nato ang altar or burnt offering. Next, ang laver. Diba? At i-review nato ni. Then, musulod ato sa Holy place. templo, sa sulod, sa inner court. Pag sulod nimo sa tabel, no? Makita nimo ang holy place. Ano nga mga furniture ang sa holy place? Table of showbread. Table of showbread. 7 Napato, candlesticks. 7 candlesticks. Then, ikatulo, altar of incense. Then, dito sa most holy place, ano sa to? Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Diba? May mga kirubin. Then, sa sulod sa Ark, tulo ka, butang. Ano sa man to? 10 Commandments. The Ten Commandments, Rod of Pot Aaron. of Manna, and Sungkot. Rod of Aaron. Alright. So, amo na ang nasa sulod sa sanctuary. No? I don't know sa mga bataan kung kabalo pa sila ni. Now, so we have to familiarize. No? This is the message that made us peculiar as Seventh-day Adventists because of the sanctuary. Wala ni sa uban. No? Sa Seventh-day Adventist lang ni. For those who know it, mag-review ta. Mag-review ta. The holy place experience, the most holy place. And what are these three furniture in the holy place? Ato na isgutan. No? Table of showbread, 7 candlesticks, altar of incense. And what is it na makaprepare sa atong kaugalingon, sa atong families, na mamahimutang sanctified? Okay? By the Holy Spirit. Remember, sa outer court, a representation ng altar of burnt offering kay Jesus Christ na lansang sa cross. Pinagi siyang dugo. That is justification, na matarong ka. Pinagi sa effort ni Jesus Christ. And ang ato alam is to be faithful. Mutuota. Now, pagsulod na to sa holy place, sanctification, pagkabulaan, may effort ka. O sa itong table of showbread, Bible study. Mag-Bible study ta, may mga Bibles man ta. Kung wala tayo Bible, lunayo ta. May tagaan ta. No? 7 candlesticks. Ang representation, witnessing. Di ba mag-share ta sa uban? Kung ang gusto sa Ginoo, para makabalo ang tanan, di na sila makapamulipas, nanon isa na maluwas. Nanon maluwas po, kaya nakadungog sa mensahe ni brother, ni sister, katong pamilya, nag-effort sa amon, mo nang naluwas sila. Mo na ang katuyuan sa Ginoo, sa atoan. Then, ang altar of incense, prayer, communication. No, makipag-communicate ta sa atong mga sinabuhi,
through cellphone. Paingon sa Ginoo, dili cellphone. Prayer in a closet. No, matampo. So, daghan din niya mga Seventh Adventists sa ako nang nadunggan 80 to 90%. No? I hope na faithful ang 80 to 90%. Ganto sa Ginoo. Alright. So, worship. Nag-worship ta sa gihapon? Usahay no? Maka-worship ta. Usahay ko dili. Tungod sa kabisi. So, ibalik na ko na. Ibalik na ko na. Paano ka makapray ito sa Ginoo? Kung family, di ba mag-worship? So mag-worship ta, ibalik na to. I-gather na to ang mga kabataan sa worship. No? Then, it's either individual, may mga individual. Alauna, alas 2 sa untag, bangon. No? Mag-pray. Then sa family, mag-set of time. It's either 5 in the morning or 6 in the morning. Then sa evening, it's either 6 in the evening or sa 7 in the evening. Muna ang worship. Bible study. Muna ang bread, table of showbread. Then, we have the witnessing. Kailangan mag-share. Kailangan mag-share sa atong mga friends through cellphone or personal effort. No? Tuyugon ang mga kabataan para maanag po sila. Spend a little time with Jesus ang gingon sa kanta. Our lives will not be wasted here on earth kung ato ning ginabuhat. We serve our purpose and we are preparing for Christ's return and hope of glory. Kung ato nang ginabuhat. Very basic lang. No? Sa uban, malisod, kay dili sila faithful. Wala sila higugma. Pero kung faithful ta sa Ginoo, nahigugma ta sa iyaha, ato nang magabuhaton. No? Mag-pray, mag-worship, then mag-witness. Ganto sa uban. Share. Di ba may worship, share your blessing? Inagis pagdala na to sa atong blessing sila, pagka-share tao sa word sa Ginoo. No? So, my dear families, my sincere question, are we practicing it? Kung malang pa, i-practice na to. I-practice na to. The father who is the priest of the family, no, kamo ang mag-call sa attention sa inyong members sa pamilya. No, na mag-worship, mag-Bible study. Mother, the home missionaries, no, kamo ang suga, no, hagaan o panahon aron mga kabataan makita sa word sa Ginoo. Children, learner in the school of Christ. So maminaw ta, no? Maminaw ta. In our sanctuary message, the Bible is clear when it comes to salvation. There are 3 stages, step by step sa atong salvation. Justification, sanctification, and glorification. Sa outer court, sa sanctuary, justification. Believe in Jesus Christ, kaya siya ang pagkamatay. Then be baptized. No, public renunciation. Pagsulod sa holy place, sanctification. Mag-Bible study ka, mag-prayer, then witness. Then glorification sa most holy place. I-practice na to, sundo na to ang 10 Commandments. Then pag-ugmana for our health. Pag-ugmana is for health and Sabbath observance. Then we have to follow the rules, the words of God. Moises o Aaron's rod. Anabing ha. No, apil na din ha sa 10 Commandments ang Sabbath keeping. No? Alright. So muna ang tulo ka steps. No? Justification, mamatarong ta, pinagi sa pagpagtuo. Then sanctified, pinagi sa ato ang pagsunod, pag kinabuhi. Then we will be glorified or glorification or perfection. Pagbalik sa Ginoo, mamahimutang apil ng Diyas pagkuha tayo sa langit. So I will not elaborate further for it will take days, no? Mga studies ni. So sa mga layman, sa mga pastors, taas-taas ng mga studies. Now, as we come to a close of this sharing, one thing is certain, we are part of the family of God. No? We are part of the family of God. He restores us now as a family. Dili lang tayo na family through cellphone at connecta, through sa pagkaon, no? Through sa games, through sa spiritual. He wants to use us in this perilous time as an agent of change, as a vessel ready to be used as a light of the world. So mga spiritual tang mga katawhan, no? Dili ta ingon ordinary, peculiar ta, lain ta sa uban. Di ta mo sunod sa ilaha, no? Yes, we are strangers. Pero man, langit man ato ang tuloy-anan. Tagalangit ta, no? Biyahan nato yung kalibutan. So ato
focus na, i-renew na to, balik ang ato ang spiritual na growth kanyanto, ang atong dasig, ito, akong nadunggan, ang mga unang mga generation, they are very energetic, no? Sa diyang patangkang pa sila, no? Bagong bautismo, grabe kainit. Kung asa ang mga association rally, tuwa. Mga federation rally, no? Tuwa dito. Mga fellowship. Kumusta ka ba? Naalam ko si Iskat Pulis, kwarto. Busy sa trabaho. No? So, di na ito kaligtan. Remember, spiritual ka, no? Mga tao. So, as an individual and as a family, doon ay sagrado na tawag ang Ginoo sa ato. Those who are ready to stand boldly for this call, no? Kinahanglan atong barugan, no? Ang pagkatinawag sa Ginoo sa ato. Gitawag ka karon. Now, I will take this opportunity na maka-offer siguro of prayer sa mga kapusan. Now, for those who are able and willing na i-renew balik ang nagbubunan nato sa Ginoo, kauban sa family, at ang i-promise na to sa Ginoo, ano kita, wala gadyan yan. No? We are peculiar. We are a holy generation. Mabalaan ta, dili ta pareha sa uban sa kalibutan. So I am requesting, katong mo saad na to sa Ginoo, mag-offer tong prayer, uban sa inyong pagsaad, pinagi sa inyong